Well, hello, hello, good evening ladies. Hello, good evening sa lahat. Welcome. We are live all the way from Europe at masaya kami kasi sa wakas nakabalik kami ng live session namin kasi matagal-tagal din na hindi kami nakapag-live dahil may Christmas season at yung New Year's Eve din. So ayan, we are here. We're live all the way from Europe. At yes, hindi ako nag-iisa. I am with some amazing women. At sila ay mga business owners tulad ko. So hindi ko na patatagalin. So sa mga bago pang sa mga bago pang na-discover itong live session namin. So, kami po ay mga OFW or mga Filipina na nakabase dito sa Europe na we are digital entrepreneurs at we are sharing opportunity para sa inyo. So, thank you at welcome. So, yes, ako si Jenny, isang Pilipina, nakabase dito sa France, isang childcare professional at isa ding business owner. At so, ibigay ko na yung floor sa mga kasamahan ko. Punta tayo sa Germany kay Sis Mercy. Hello, hello. Good evening. Thank you for watching us tonight. I am Mercy, originally from Bohol, Philippines. Pero nandito ako sa Germany nakatira, kasama ko ang asawa ko. Ako ay isang simpleng babae lang, isang mananahi. Pero at the same time, I am doing a digital business or online business. So we go, thank you. Okay, thank you. So, yan, punta naman tayo kay Sis Rosalie sa Italy. Hello, I will introduce myself. It's been a weeks or months na di tayo nagkita-kita. Ko po si Rosalie, isang ina original from Philippines. Pero dito po ako nakatira at nagtatrabaho sa Italia. Kasama ang pamilya. So, thank you for spending your time with us. Sarah, up to you. So, once again, ako po si Sarah, taga dito sa UK pero originally from Baguio City sa Pilipinas. Isa akong healthcare assistant dito sa UK at matagal na din ako naninirahan dito at nandito na rin ang pamilya ko sa UK. Lahat kami nandito na. Yun. Nice to see you again, mga viewers. And Sis Jeannie. And Sis Mercy and Sis Rosalie. Ayan. Alright, thank you. Nice to see you all, mga sis. Kasi tagal-tagal nga hindi tayo nakikita, di ba? Parang 1 month yata yung last session natin, before Christmas pa yun, di ba? So, yan, yung punta na tayo sa ating unang katanungan. So, talking about digital business. So, why 2026 feels different? Ayan, ito yung unang question natin. So, siguro na-experience nyo yun yung parang ginagawa nyo na yung lahat, yung trabaho, sakripisyo, puyat, pero parang may kulang pa rin pagdating sa usapang future, yung naisip natin na yung future natin, di ba? So, na-experience ko rin yan. At yung hindi lang ang sariling pangarap ang dala ko, kundi yung sa pamilya ko rin, yung ganon. Pero ang exciting ng taong ito when it comes to digital business dahil hindi lang income ang habol ng tao, kundi yung stability, freedom, at syempre, long-term na solusyon. Diba, Sis Mercy? Yes, totoo yan, Sis Jeannie. Kasi dati ang ano ng tao ba na pag may akala natin pag may trabaho na tayo, stable na tayo, tas kung gusto kang kumita ng more sa paycheck mo, so mag-overtime ka para may extra, 'di ba? Pero pag mag-overtime ka, ano naman, kapalit mo doon yung strength mo, yung energy mo, yung time mo, 'di ba? Kaya napapatanong tuloy tayo, hanggang kailan ko ba 'to gagawin?
parang wala na akong time sa sarili ko, wala na akong time sa pamilya. Tas paano kung magkasakit ako, ganyan. So, 2026, mga followers namin, talaga starting sa year is also maganda na time para mag-start ng digital business. Kasi ang digital business, hindi na to parang uso-uso lang na, nag-online sila. No. Kasi itong ginagawa namin, this is not pang short term. We are building our future slowly, surely, building our legacy. Kung hindi man, kung wala mang anak katulad ko, pwede kong ipamana to sa mga pamangkin ko, o sa pinsan ko, o sa kapatid ko. At saka, we are building for our retirement, diba? So, yan. Kaya, pangmatagalan tong binibuild namin. Slowly, surely, and mayroon siyang sistema talaga na sinusunod namin, and it really works. Thank you. Wow. Yeah, totoo yan, Sis Mercy. How about you, Sis Rosalie? Ano yung kakaiba ng 2026? Why 2026 feels different? Alam mo yun, mas aware na ang mga tao ngayon. Hindi na sila naghahanap ng mga mabilisang pera. Kundi system, guidance, at alam mo yun, business na pwedeng sabayan ang buhay nila. Kasi yung 2026, hindi dahil mas madali ang buhay, kundi dahil mas aware ng mga tao, mas aware na sila na hindi sapat talaga yung kinikita nila. Yung kinikita natin, yung mas aware na sila na pagod na sila sa hustle na walang direksyon. Yung bang mas aware na sila na sa oras at peace of mind, ang tunay na yaman. Hindi na sila naghahanap ng mabilisang pera. Hindi na rin sila basta-basta naniniwala sa hype. Alam mo yun? At ang hinahanap usually nila ay mga tao ay system, yung mga proseso, yung may malinaw talaga na step by step na hindi kay iwan na manghuhula ka lang kung ano yung next move mo. Hinahanap nila yung mga guidance, yung may mga mentor, may mga community. Kasi may mga taong pwedeng tanungan kapag nalilito or yung napapagod or nadadapa. At higit sa lahat, ang hinahanap ngayon ng mga tao, yung business na pwedeng sabayan. Yung totoong buhay, yung totoo na business, hindi yung kailangang iwan ng trabaho, hindi ko kailangang isakripisyo ang pamilya. Kundi yung pwedeng itayo kahit working mom, kahit isang ina ka, kahit nagsisimula ka pa lang. Kaya nga, 2026 feels different because people are choosing smart over fast, sustainable over instant, aligned over focus. Hindi na how much I can earn fast. Ang tanong ay may future ba ako dito? May growth ba ako dito? At kaya ko ba to na panindigan long term? So that's awareness. That's not hype. That's evolution. Wow. Back to you, host. That's all for me. Thank you. Ayan. Amazing yung sagot ni Sis Rosalie. Totoo yan, di ba? So, yung pangalawang question naman natin ngayon ay yung digital business. What digital business looks like in 2026? Ayan. Kasi nag-umpisa itong digital business natin, di ba, way back 2017 daw. Yung yung mga nauuna pa. So, ayun. Para sa akin naman, sa 2026, ang magandang i-look forward ay yung simplicity. So, yung kasi, yung una, nung na-discover kang business na ito, yung unang impression ko na parang nakakatakot pumasok ng digital business. Kasi iniisip ko na mahirap intindihin yung mga terms, yung mga words na yung mga tungkol sa digital business, anong mga digital na ganyan, di ba? Mga technical skills. Pero sa totoo, nung naumpisan ko na, yung digital business naman pala, yung ginagamit na system natin ay user-friendly, yung mga tools at yung system. Diba? So, hindi natin kailangang maging expert, hindi natin kailangan na
bata talaga tayo where we start young sa business na ito kasi may mga seniors din na nag-start na ng digital business at hindi natin kailangang mag-resign sa trabaho gaya ng sinabi ni Sis Rosalie. So, di ba, ang ganda. So, how about you, Sis Sarah? Anong masasabi mo yung sa 2026, yung digital business? Bali para sa akin ang digital business sa 2026 ay yung kadalasan kasi ang in ngayon sa mga tao is yung business na pwede mong i-manage kahit saan at saka yung meron siyang automation. Yun ang pinakamahalaga sa lahat kasi kahit na busy ka dun sa pangunahing trabaho or nag-aasikaso ka ng pamilya mo, yung business mo is gumagana pa din. Patuloy siya na gumagana at pwede mong i-manage kahit saan. At yun ang sa palagay ko yun ang pinakamagandang business model sa taong 2026 kasi lahat yun ay para sa pananaw ko, lahat yun, it fits for everyone. Halimbawa, walang pinipiling edad, walang pinipiling tao basta kayang i-manage yung business. So hindi mo kailangan ng experience para mag-manage ng business kasi pwede namang matutunan dahil may training. Kompleto tayo ng training tapos meron din tayong supportive community. And hindi mo rin kailangan na maging isang university graduate, may degree, kahit anong edukasyon ang natapos mo basta marunong kang bumasa at sumulat. At yun. So, kung ano man yung lingwahe na nakagisnan, meron naman ding translation. Kaya itong business na to ay napakaganda para sa lahat. It fits all for everyone. Yun. Kaya, back to you, Sis Jeannie. Yes, totoo yan. Kasi yung system talaga is especially designed sa mga ordinaryong tao tulad natin. So from all walks of life, from all background. Kaya walang problema kung ano yung background mo. Basta gaya ng sinabi ni si Sarah, marunong ka lang bumasa at sumulat, pwedeng-pwede ka sa business na ito. Ayan. So punta na tayo sa pang-tatlong, the third and the last question. So, bakit ngayon, why now is still the best time? Kasi, well, yung sinasabi ng iba na, late na, hindi na ako, mga 50s na ako, yung ganon, or saturated na yata yung market kasi marami na yata nag-digital business, yung ganon. Pero, ito yung gusto kong sabihin na, hindi naman ganon na dahil, yung gaya na sinabi ko kanina, hindi mo kailangang maging, yung, you don't need to be younger para mag-start sa business na ito. Pwede ka kahit senior citizen ka na. So, yung oversaturated ay hindi yan. Kasi every year, million pa rin mga tao ang naghahanap ng yung extra income, yung side hustle, or yung flexible na trabaho na pwede nilang gawin while they're still doing their job. At ito yung opportunity na hinahanap nila. So, yun. How about you si Sarah? Ano yan, Sis Jeannie? Sorry. Yung sa bakit ngayon ang best time para mag-start ng digital business? Kasi sa panahon ngayon nga, sabi nga natin, digital age na tayo ngayon. Ito yung kumbaga is nasa digital age tayo. Meron tayong AI, nandiyan na yung lahat ng mga systems. Halos lahat ng tao dito sa mundo marunong silang mag-cellphone, gumamit ng computer. Ganyan, kahit yung mga basic lang, halos lahat, meron tayong social media accounts, may TikTok, may Facebook, may Instagram. So, halos karamihan nga ngayon sa mga tao is kumikita sila dahil sa social media. So, yun yung uso ngayon eh. Kumbaga yun yung pinakamagandang word. Ito ang
ito ang uso ngayon, ang digital business. Pero itong business na to is lot more different kasi nga sabi ni Sis Rosalie kanina, ang business na to is may stability siya. Ito yung for life na business kasi hindi lang ito yung panandalian, hindi yung hanggat sikat ka, yun, kumikita ka. Itong business na to, hanggat tinatrabaho mo, is kumikita ka. Tapos, pwede mo ring ipamana sa mga anak mo at kung sino man ang gusto mo. Yun ang pinakamaganda sa lahat na nagustuhan ko din. Yun. At saka, hindi mo rin kailangan na magkaroon ng hindi mo kailangan maging matalino para i-manage yung business na to. Basta kailangan lang maabilidad ka. Yun. Back to you, Sis Jeannie. Yeah, totoo yan. So, kayang-kaya ito ng yung kahit ordinaryong tao, gaya ng sinabi ko kanina, di ba? So, why not discover it? So, kung nanood ka ngayon at may bumubulong na nagsasabi na, baka ito na yon, why not, di ba? Baka ito na nga yun yung hinahanap mo, di ba? So, if you are curious, comment in the comment section, curious, or you're ready. At otherwise, you send us message. At we are here. We're willing to help you, to assist you through the process. So, ask questions. Wala namang pressure. We are feel free to ask questions. We are willing to answer all of your questions tungkol sa digital business na ito. So, by the way, hindi ito tungkol sa yung sinasabi natin na digital business. Hindi ito, we are not encouraging you to quit your job. Yung sa amin dito ay yung parang meron kang choice na meron ka pang options na hindi lang trabaho ng trabaho yung para kumita. But meron kang ibang option, a better option na pwede mo siyang gawing full-time in the near future. Okay? So, how about you, Sis Mercy? Meron kang gustong idagdag? Yes, oo. Kaya para bang yung bigyan niyo yung sarili niyo ng time na ma-educate. Kasi para wala kang regret later, no? Kasi tayo dito sa business namin, we have 30 days educational parang process muna. Yung you learn first. You look first inside what is going on, what is the business all about. So we start with education, and then you can decide. You can decide later. It's better to decide anyway when you already know many things, right? Or you are informed. You can decide better. Kaya nandito kasi ang possibility sa online eh. Kaya yeah, we encourage you to see and look around and just try. Yeah, thank you. All right. How about you, Sis Rosalie? Yes, sabi nga, your future self will thank you for starting early. For the days na parang pagod ka pero pinili mo pa rin umusad. For choosing consistency over comfort. Hindi mo naman kailangan ng malaking hakbang agad. Ang kailangan mo lang ay maagang desisyon. Imagine 2026 na, and one day lilingon ka at sasabihin mo, salamat hindi mo hinintay ang perfect moment. Salamat nagsimula ka. Di ba, Sarah? Totoo yan. Totoo yan. Huwag nang maghintay ng perfect moment. Basta gagawin nyo na. Yan. Huwag sayangin ng time. Huwag sayangin ng pagkakataon. Grab nyo na yung opportunity. Ayan. Thank you so much, mga amazing mompreneurs. So, ayan, narinig na ninyo yung mga sides nila, yung mga points of view namin. So, if you are curious, if you want to learn more, gaya na sinabi ko, reach out to any of us. At nandito kami para gabayan kayo, tulungan kayo. At kung meron kayong mga katanungan, feel free to ask questions. Okay? So, ayan. Bago kami magpaalam, meron akong gustong iwan na message. So, ang digital business sa taong ito ay hindi siya hype. Ito ay it's a way of yung pag-asa na may malinaw na plano. Yung
sinasabi ni si Susaline na stability at yung stability, financial stability na gusto mong makamit, baka ito na yung sagot sa ito na yung solution, di ba? So, kasi from ang business na ito, maganda ang platform at yung purpose talaga is hindi lang survival mode tayo, from survival to stability at from income to impact, from working forever to building a legacy to your family. Okay? So maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Thank mga you. co-host ko. Thank you. And from all of us, bye-bye until Bye, next bye. time. Start now. Action. Yes. Bye, bye, Reach bye. out to us.